Yes, yes, yo. Ito na yung pangwalo kong every other day na cardio. Sa ngayon kasi dinagdagan ko na ng extrang cardio yung preparation ko para sa diretsuhin na natin to. Biglang nagkaroon. Pero hindi pa yan 100% sure, pero mas maganda kasi yung maaga ka pa lang nagpe-prepare ka na o nagpapa-condition ka na kasi yung budget kasi one time big time. Pag nakakita ka ng budget, pwede ka na magbayad agad ng entrance, pero pagka ang condition mo yung wala pa, hindi mo makukuha ng one time big time yan. Kailangan mo talagang magsunog ng araw niyan bago mo ma-achieve yung pinakamagandang looks ba? Look lang siguro kasi mag-isa lang naman ako. Pinakamagandang look sa stage or pinakamagandang kapangyarihan sa taas ng stage, yun. Bigla. Kasi yung una kasing naudlot yung panghapon kong cardio nung eleksyon, tapos nung 26 ganun din ako naman yung nakatukang pumunta ng opisina, kaya hindi na ako nakapag-cardio. Hindi talaga ako nagbuhat din nung araw na yun. Talaga totally pahinga ako. Pag uwi ko galing sa opisina, natulog na lang ako para makarecover din yung katawan. Dati kasi sobrang addict ko pa talaga magbuhat. Parang hindi ko pa pina-priority ang recovery. Kahit naggaling ako ng kahit anong lakad yung pinanggalingan ko, pag uwi ko basta may counting oras pa, nagbubuhat ako, pupunta talaga ako sa gym. Kasi yun yung mga time na grabe talaga yung addiction ko talaga sa bakal. Yun na nga, nung mga time na yun, kahit sa panaginip nga, bakal pa rin yung kunyari, mapahimbing yung tulog ko. Pagdating ng mga sa oras talaga na yun talaga yung regular na gising ko para magbuhat, mananaginip ako na nagji-gym ako, kaya pagtingin sa orasan, kaya pala mapatayo agad ako, para akong biglang ano ba tawag doon, basta parang malimpungatan, matatanggal yung antok ko, tayo na ako, ligo, bihis, punta agad gym, buhat ulit. Kasi dati parang umaga hapon yung buhat ko pero nitong huli napanood ko kasi yung parang Mike Menzer na style ba na 45 minutes na buhat, sobrang heavy naman, magandang execution, tapos 45 minutes lang tapos na yung workout niya, tapos yung pahinga 4 days, 3 to 4 days, 1 week, basta mahaba yung pahinga niya, focus sila sa recovery. Sa akin naman hindi naman ganun katindi, pero every other day pa rin yung buhat ko, pero isang buhat lang, tapos pahinga na ako sa hapon nun. Tapos ngayon nagpe-prep nga, binago ko naman, kaya hindi ko po pwedeng magkumpiyansa o di sagarin talaga, kasi nung unang mga competition doon sa 5 naunang competition ko, hindi ako nagka-cardio nun. Nung nag-uumpisa pa lang ako mag-prep, nagka-cardio ako sa Luneta kasi pabago-bago yung panahon, paulan-ulan, kaya ngayon dito na nga sa gym na talaga ako nagka-cardio para umulan, bumagyo, kahit ano man yung condition ng panahon, makapag-cardio pa din ako. Yun yung ko na ngayon. Bakit ba? Basta yun na yun. Tsaka sa mga napanood ko rin kasi talagang ang lahat ng mga nasa Olympia kasi talaga di talaga nila inaano yung cardio Tsaka yun na nga rin, isa na rin doon sa ewan ko kung tama o mali yung pagkakaintindi ko. Yun nga yung mga sinasabi nila, hindi mo na kailangan bawasan ng husto yung calorie intake mo. Ang dagdagan mo na lang yung physical activity mo para kasi pagka sobrang babaan mo raw yung calorie intake mo, yung katawan mo automatic daw talaga yung pahinain yung metabolism mo. Kaya ang pinakamagandang solution daw, palakasin mo yung metabolism mo through extra buhat. Paano yun? English yun. Ayan mo na kung tama yung grammar nun, basta yun na yun. Basta yun yung yun yung pagkaintindi ko, kasi sa iba naman yun naman na calorie in, calorie out, tapos ang nila, calorie deficit talaga, sagad na calorie deficit. Kunyari, nasa 2,500 yung maintenance calories mo, gawin mo na lang 2,000.
Tapos doon na. Tapos pagka medyo masanay na yung katawan mo doon, magbaba ka pa ulit, mga 1,800 calories na lang. Ang pagkakaintindi ko, kunyari nasa maintenance ka lang, nagmi-maintenance calories ka, tapos dagdagan mo ng extrang activities. Kasi yung doon sa maintenance calories mo lang, regular bilang isang tao, yun na yung kaya talagang i-absorb ng katawan mo na mga na hindi ka papayat, hindi ka tataba. Pero pagka dagdagan mo ng yung kinukonsumo ng katawan mo, the same calories lang, tapos i-burn mo rin yung paano ba? Ano ba tamang explanation? Basta ganun. Basta yun yung pagkakaintindi ko. hirap kasi itong mga parang scientific method nga ganito. Kasi di ko naman yun ginagaya eh. Hindi ko ina-apply hindi ko ginagaya yung ganung formula para sa akin lang, basic na pagkakaintindi ko lang. Yun lang yung ginagamit kong paraan. Basta yun na yun. Saka kasi may background music, kaya yun yung isa sa pinakadahilan, kaya wala nang maraming mga information pang dapat ilathala o bigkasin dito. Basta yun na yun. Let's go.